Hindi muna matutuloy ngayong linggo ang plano ng Independent Commission for Infrastructure na magrekomenda ng mga dagdag na kaso kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Pag-aaralan daw muna ng ICI ang mga dagdag na salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. May unang balita si Joseph Morong. We will have a delay of maybe Pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang supplemental affidavit na isinumite ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang affidavit na hawak ng ICI kapareho raw sa isinumite ni Bernardo sa Senado, kung saan isinangkot niya sa umano'y anomalya sa DPWH project sina Senador Chisa Escudero, Senador Jinggoy Estrada, Senador Mark Villar nung siya pa ang DPWH Secretary, dating Senador Nancy Binay, dating Senador Grace Poe at dating Senador Bong Revilla Jr. Idinawit din niya sina dating Caloocan Representative Mary Michi Mitch Cahayon Uy, San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes at dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Kasama rin sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Dahil sa isinumiteng supplemental affidavit ni Bernardo, hindi muna matutuloy ang nakatakdasa na ngayong linggo na pagre-rekomenda ng ICI sa Ombudsman ang dagdag na kasong isasampa kaugnay ng anomalya sa flood control projects. we're studying that. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Hindi ba pinapangalanan ng ICI kung sino-sino itong tatlong dati at kasalukuyan ng mga senador na susunod nilang irerekomenda na pakasuhan sa Ombudsman? Pero ayon sa ICI, gagamitin nila itong affidavit o yung sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban sa kanila. Inakusahan din ni Bernardo si dating senador at ngayon Education Secretary Sonny Angara na tumanggap ng kickback. Kasama si Angara ng Pangulo sa pagpapasinaya ng bagong bihis na Field Sports Complex sa Pasig City. Dito sinabi ni Angara na wala siyang balak mag-resign dahil wala raw basihan at ebidensya ang mga akusasyon ni Bernardo. Number one, hearsay siya. Parang sinabi lang na may kausap, na may binigay daw para sa akin. Pangalawa, wala man lang transaksyon na binanggit, wala man lang detalye, di ba? So, parang sa akin, nag-deny na ako at saka okay na yun, tingin ko. Until maybe there's a more serious accusation. Naghain na ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Saldico at iba pa kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Oriental Mindoro. Pinalalagay na ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin ang mga kinasuhan. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. We are now closer to recovering what was stolen, and there is a public bidding of luxury cars. Expect more names to come out and more findings to follow. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.